Hi guys! Happy New Year sa inyong lahat. Nako, January reset. Ano yung sobrang na-bloated yata ako ng na-bloated yata ako ng holiday. So ngayon balik ulit back to the grind naman. At nagpapasalamat ako para bang binigyan ko ng space ang katawan ko para sa darating na holiday. Pero pag hindi ka sanay dun sa mga usual mo na nakakain at yung tama yung amount ng kinakain mo, parang nakakashock na sa tiyan. Kawawa yung mga organs ngayon. So ngayong January, balik na naman sa maagang paggising at maagang pagtulog dahil yun yung regular, 'di ba? Dahil lalo na kung mga moms kayo or tatay na nag-aasikaso, alam niyo yan. Nakakatuwa lang na, alam mo yun, di ba, pag bakasyon, parang gustong-gusto mong magbakasyon kasi gusto mong magkaroon ng space, gusto mong magkaroon ng laid back ka lang, mga late night sleep, which is, syempre, yung routine is hindi siya healthy. Hindi healthy, pero napagbigyan mo naman yung sarili mo. Tapos parang, ba't gano'n na, tapos babalik ka na naman dun sa time na gusto mo na ibalik uli sa dati. Pero pag naman, lagi kang maagang nagigising, laging maagang natutulog, ganyan. So, sana magkaroon ng bakasyon. Ganun naman yata, no, ang ikot ng buhay. Pero anyway, hindi naman ako nahirapan ngayon sa pagbalik kasi I see to it na talagang regular pa rin yung pag-exercise and morning routine. Morning routine and evening walk, ganon. Ng pagpilates sa morning and sa gabi naman is walk. Pero ngayon, since nagawa ko na rin naman yan, matagal na yung pag-aayos ng mas healthy habits na, lalong-lalo na sa pagkain at lalong-lalo na din sa kung paano yung routine. At talagang nagpapasalamat ako sa sarili ko na binigyan ko ng chance na ma-open up yung mind ko at a young age. I think nung inumpisahan ko yung South Beach diet is I'm only 33 then, or basta ganun, 32, 33, which na naka-benefit sa akin in the long run. Siguro feeling ko, kung hindi ko ginawa yun, baka may sakit na ako. Baka ganun, baka matindi na. So, along the road, kasi pag, diba, pag nabubuksan yung isip mo sa mga ganong bagay, parang hindi na mahirap. Para bang nagtataka ako noon kasi bakit once na pag nag 50 plus na ganyan, 'di ba? Yung mga magaganda yung katawan nung araw, tapos biglang papayat ka na, sobrang payat. Kasi nga 'di ba, magpapa-check up ka na sa doktor. So babawasan na yung sugar, babawasan na yung salt, which is lahat naman yun is nagagawa pala ng mas maaga, ganon. So mas maaga lang akong naggano. Parang na-stabilize mo na yung lifestyle na ganon. So hindi naman to perfecto, no? May mga time din na syempre nag-i-indulge ka din, pero at least alam mo na i-discipline yung sarili mo. At yun ang kailangan mabili, yung disiplina. Kasi pag walang disiplina, wala lahat, di ba guys? Oy, yun lang. Tapos, ngayong January, kasi so sa pagkain, so sa mga routine, sa healthy lifestyle. So, mas gusto kong mabigyan yung kapayapaan ng isip. Alam mo yung payapa naman siya, kaya lang may mga certain na mga iniisip ka na yung mga bagay na hindi mo na makontrol, wag mo nang isipin. Sinasabi ko yun sa sarili ko. Diba? Kasi minsan, okay ka na lahat. Yung spiritual mo, yung yung mental, kailangan importante para din makapagpahinga. Diba? Parang masyado lang akong maraming sinalo nung naghagis si Lord ng optimism at ngiti ng ngiti. Kaya doon natutuwa ako. Nagpapasalamat talaga ako doon na nabigyan ako ng gano'n. Kasi parang mas madali mong makita ng maganda ang mga bagay-bagay sa munting maliliit na bagay. Bang little things ba? Kaya masaya lang na gano'n. Happy ako ngayon kasi mabigyan ko ng pagkakataon pa yung pag-gardening ko ngayon kasi parang last year hindi masyado dahil meron ding mga ibang pinagkabisihan.
At least ngayon parang na back on track ka na, na-right on track ka na uli. Pero hindi ko naman siya actually nawala. Kaya lang, parang hindi ganun ako ka-into or hindi ko sila na-repat, ganun. Pero yung hilig, hindi naman nawawala yun. Ay, yung avocado ko na nagbubunga na naman once a year. So, ayan, mag-blossom siya ng October. Tapos, ano na yan, may mga maliliit, ganyan-ganyan na siya ngayon. So, hanggang July yan, harvest season ko na ng April hanggang July. So, avocado toast na naman, araw-araw yan. So, I'm happy for that. Na kung paano nabe-bless sa works ng ating mga kamay. So, importante yun na pinagdadasal ko yan. Pinagdadasal ko sa buong pamilya. Pagdadasal ko din sa inyo. Ano pa ba? Manifestation. Siyempre, yung attract ng energy, no? At siyempre, pagdarasal. So, sa pagdarasal naman kasi, alam mo naman si God, pag nagdasal ka ng ganito, hindi niya naman ibibigay yan sa kung paano yung paraan na hinihiling mo. So, medyo isi-segue ka niya. Pero doon ka rin niya papupuntahin. Ang masasabi ko na lang ngayon is, thy will be done. At nagpapasalamat ako sa guidance na ipinagkakaloob niya sa atin. Ang 2025 for us as a family and for me is hope and faith. Yun, ganun talaga. Hope, faith, love, yan. Talagang doon siya umiikot. And masasabi mo na lahat talaga na pagdadaanan at pagdaanan. Sabi nga, pagdaanan, wag bumabad. Mahirap ang mga bagay-bagay kung meron tayong kanya-kanyang went through, go through, yung journey natin, di ba? Pero dun sa mga nakakalampas, alam niyo yung ganong feeling. Minsan nga meron akong napanood yata yun o nabasa na yung healing daw is mas nakikilala mo yung sarili mo, mas napagtutuunan mo ng bagay yung mga sitwasyon. Ganon. Ganon din ba kayo? Yung mga na go through sa healing process. Ako kasi healing for me is, 'di ba? Lahat naman tayo may mga healing na pinagdadaanan kung anong part sa buhay na. Pero siguro ang healing sa akin sa part ng experience ko is masarap siya pag andun ka na sa process ng healing, ng nakikilala mo na uli yung sarili mo, nararamdaman mo na yung worth mo, naiintindihan mo na yung mga bagay-bagay, tapos parang may transition ka, para kang uod, ganon, yung transition na ganon, tapos biglang magiging butterfly ka na. For me, healing sa akin is ganon, siguro. Talagang kinakailangan may transformation. Siguro talagang may part na doon sa nalulugmok, pero talagang kinakailangan positive lang. Maganda yung pagtingin sa buhay. At siguro yung dinadaanan, kung ano man yung pinagdadaanan, sa umpisa pa lang na hindi maganda yung sitwasyon, is open mind ka na at may optimism ka na may ginagawa na itinuturo sa'yo bakit kailangan pagdaanan mo yun. At least for me, for my experience, sa kung paano man ang process ng buhay is ganun ko siya nakikita. Pero syempre, hindi naman to one fits all, 'di ba? So gusto ko ding malaman kung paano ang sa inyo. So yun lang. So para sa akin ang buhay is nagpa-plan ka, pero pag hindi siya pinagkaloob at hindi siya na-bless ng ganun is wala ring kahantungan. Pero importante may plano, syempre, 'di ba? Sabi nga, igagrant niya kung ano yung impossible. 2026 for me is siguro gagawin ko pa rin yung mga gusto kong gawin. Alam niyo actually kasi minsan may nagtanong sa akin na ano daw ba yung para sa'yo na success. For me, depend yan sa kung ano yung focus nyo at a young age sa buhay. Kung at a young age is mulat ka na kung ano yung gusto mo. Feeling ko talagang maililid ka dun di ba? Ililid ka kung paano. Kasi yung utak mo, naka-mindset na dun kung ano yung papunta. So, para sa akin is, ang success for me is yung nagkaroon ako ng pamilya. Kasi yun yung wala ako. Yun yung lacking growing up. Yung kumpleto yung pamilya, yung naranasan mo yung mga bagay na
na normal, ganon. At a young age yun na na-mold na yung isip ko ng ganon. Which is, I'm truly grateful na ipinagkaloob sa akin yun. Kasi pag meron kang gustong tahakin sa buhay, at malinaw sa'yo yun at a young age, feeling ko yun yung mga dreams, aspirations, as well as pag gusto mo ng career talaga, na ladder to success ka o gusto mo, ganun yun. Na kahit na anong struggle, di ba? Parang kang combat. Lahat may shield ka para gagawin mo ang lahat ng bagay. So yun. So depende yan sa kung ano yung focus mo. Naniniwala ako na kung ano yung most of your time na binibigay mo, kung paano, kung kanino, at kung saan, is yun ang mahalaga sa'yo. Yun talaga yun. So, yun lang. Masaya naman ang holiday. Naitawid ang 2025. Ang 2025 is resilience talaga. Resilience, faith, hope. And itong 2026 is may pagkaloob na i-harvest kung ano man yung mga itinanim. Yung ganun. At yung gantong edad, kung sino nga yung mga kaedad ako dyan. Diba? Parang, eto na yung feeling ko na parang may gagawin ka din para sa sarili mo. Yung bang ganun, yung bang nag-family ka, tapos na-stop yung career mo, tapos ngayon, importante na, kaya pala ganun. Parang gusto mo na uling magsimula, parang okay na, nakapag-set ka na para sa mga anak mo, okay ng asawa mo, nag-stabilize na, may roots na kayo. Sa lalaki siguro ganun din. So sa akin, personally, ganun. Para bang, alam mo yung parang kagagraduate mo lang, nagsisimula ka uli na hanapin kung ano yung gusto mo. For me, ganun yung ano ng buhay ko ngayon. At natutuwa ako na yun, na-share ko din sa inyo kung ano yung mga nakikita ko o nalalaman ko. Kasi kakahanap ka ng tribe na parehas kayo ng iniisip, parehas kayo ng ginugusto, ganun. Nagkakaintindihan kayo at nagkakatutunan kayo sa mga bagay-bagay, di ba? Nakaka-happy lang ng ganon. And happy na this 2025 is magkakasama pa rin pamilya, though merong apart, pero okay yung relationship. Yun yung importante. Wino-workout yun, guys. hindi po pwedeng porque may anak ka, porque may asawa ka, porque may kaibigan ka, is ganun lang sila. Wino-workout ang mga bagay-bagay. At pinagtitibay, pino-flourish, bino-blossom, at nagkakapatawaran. Yan. Ang 2026, umaasa ako na minamanifest ko, guys, na good health para sa atin, at i-bless tayo ni God kung ano yung works ng ating mga kamay, ganun din ang ating pamilya, at ibigay sa atin yung mga imposible na akala natin na hindi natin makakamit, pero kaya pala nating makamit. Pero kung hindi nagkakaganon, dahil hindi naman lagi na kung ano yung mga pinagpe-pray natin ay pagkakalob agad, maging grateful lang tayo sa kung ano yung mga bagay na meron tayo. Dahil kung ano yung mga meron tayo, malamang yung iba, pinapangarap pa lang din nila yon. Yun yung mga bagay o yung paraan na makakapagpag-ground sa atin at makakapagpangiti sa atin at makaka-reset na kahit na gaano kahirap ang pinagdadaanan sa araw. Marereset ka, malalaman mo, may pamilya ka, malalaman mo, humihinga ka pa, nakakalakad ka. So, babalik lang into magiging thankful ka, magiging grateful ka. Yun. So, yun lang, guys. So, kamusta naman kayo? Sana maging healthy tayo, maging happy in little things, at magkakasama-sama pa tayo ngayong bagong taon. Bye, guys, and happy and blessed New Year to you and your family. Bye, guys.